Bumisita sa Pilipinas ang Prime Minister ng Japan. Ilan sa naging aktibidad niya rito ang pagbisita sa Philippine Coast Guard at pag-ikot sa BRP Teresa Magbanwa. May unang balita si JP Soriano. Sa gitna ng hayagang pagsuporta ng Japan sa Pilipinas laban sa mga ginagawang aksyon ng China Coast Guard sa mga barko ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea, maituturing na makasaysayan ang pagpanik sa BRP Teresa Magbanwa, ang isa sa pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard ng pinakamataas na lider ng Japan na si Japanese Prime Minister Ishiba Shigeru. Ang Teresa Magbanwa galing din sa Japan at bahagi ng Kunigami-class design ng Japan Coast Guard. Kasama ni Prime Minister Ishiba na nag-ikot sa BRP Teresa Magbanwa si Transportation Secretary Vince Dizon at PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan. Inobserbahan din ni Ishiba ang aktwal na demo ng pagtuturo ng Japan Coast Guard Mobile Cooperation Team ng arresting techniques o pag-aresto sa karagatan gamit ang ilang karate techniques sa mga taga-Philippine Coast Guard. May dagdag ding pangako ang Japan sa Philippine Coast Guard. We have a commitment from the Japanese government for 5 more of these 97-meter ships. 5 more of these ships. They've had that commitment for a while. Ang commitment naman ng Philippine government, specifically ng DOTR at ng Philippine Coast Guard, ay bibigisan natin ang procurement ng 5 pang ganitong kalaking barko para sa Philippine Coast Guard. Ito ay funded din ng JICA tulad din ng Teresa Magbanwa. An affirmation of their support to us. Without saying a word, the message is very clear that he is fully supporting the Philippine Coast Guard and the Filipino people. Posible rin daw maulit at madagdagan pa ang maritime exercises ng Japan Coast Guard at Philippine Coast Guard gaya ng mga ship-to-ship exercises na dati nang ginawa ng JCG at PCG. We will further elevate the level of training that we have. We will be doing more exercises. Nauna nang inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos at Prime Minister Ishiba na uumpisahan na ang negosasyon para sa isang Acquisition and Cross-Servicing Agreement o ACAS. So together with RAA and this coming negotiation for AXA, it will facilitate our defense forces to have more activities such as port calls or full engagement in joint exercises, and it will help our defense forces to increase our own capabilities and also become more interoperable. Nabanggit din ang Security of Information Agreement o yung pagpapalitan ng mahalagang impormasyong may kaugnayan sa defense at security ng Japan at Pilipinas. Ito ang unang balita. JP Soriano para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.